Sa paghahayag ng katotohanan, hindi maiwasang ibunyag ang kamalian. Sa paglilingkod sa Diyos, mapapansin natin na napakarami na ng mga relihiyon na itinatag ng tao. Iba-iba ang naisip ng tao na paraan sa pagsasagawa ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon Diyos. May mga taong nagbabatay sa kanilang sariling opinyon, sa kanilang sariling kuro-kuro. Subalit sa paglilingkod, ang Diyos na pinaglilingkuran ang siyang dapat na masunod. Kaya napakahalaga na malaman ng tao ano ba ang paraan ng paglilingkod na itinakda ng Panginoon Diyos sa tao. Abangan niyo kasagutan sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Bago po namin ipaglingkod sa inyo ang isang napakahalagang paksa, ay panoorin po muna natin ang ginawa naming panayam sa mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo. Narito po sila. Kapatid na Clarissa Andres, mechanical engineer. Kasal ko yung nagtatrabaho sa Mindanao Grains as Area Quality Management Representative. My parents po, Catholic po sila. Nabinyagan po ako as a Catholic. Ako po si kapatid na Arsita Balmes po, isa pong diakonesa sa lokal po ng San Pedro, distrito po ng Laguna. Nabinyagan po ako isa pong Katoliko sa simbahan po ng Ordaneta. Ako po ay nakapagtrabaho sa isang pari po sa Tarlac, sa Kapas po, mismong sa simbahan po. Ako po doon ay tagapaglinis ng simbahan, sa kanilang mga ribolto, at saka sa pari po, ako po yung halos lahat gumaganap ng kanyang tagalinis po, nag-aayos ng kanyang mga isusuot sa pagmimisa. Masigla po ako bilang Catholic. Yung tinatawag nila na mahal na araw, isa rin po ako sa mga kumakanta ng mga pasyon na tinatawag po nila. Nag-attend po ako ng simba, tas yung mga other activities po nila na kagaya ng sa PREX. PREX Renewal Experience po, kumbaga doon po may involve mo, may isasabi mo lahat ng problema mo, tapos mayroon din pong confession doon pagkatapos ng PREX. Natanong ko rin po sa kanya, sabi ko, Among, bakit po napakadami nating ribolto sa simbahan? Sino po ba ang tunay na Diyos sa kanila? Bastang sagot po sa akin ng aming amo, magsimba ka na lang para mabawasan ang mga nagagawa mong kasalanan. Magmula po noon, parang nagkakaroon din po ako ng doubt. Steps po sa confession, yun po, pupunta ka sa pare, tapos po may sasabihin ka na nandito po ako para confess yung mga kasalanan ko. Siya yung mediator ng tagapamagitan ng mga kasalanan. Mga kaibigan, isang karaniwang paniniwala na lahat daw po ng uri ng paglilingkod na ginagawa ng tao ay pare-parehong tatanggapin ng Panginoon Diyos. Subalit, totoo ba ito ayon sa Biblia, kapatid na Al? Ipaglingkod natin sa kanila, totoo bang lahat ng paraan ng pagsamba at paglilingkod na iniukol ng tao sa Panginoon Diyos ay tatanggapin niya? Sasagutin po yan ng pahayag po sa Mateo, sa 15 at 9, ganito po ang ating mababasa. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Alam po ng ating Panginoong Diyos na ang mga taong tinutukoy ay mayroon po silang ginagawang mga pagsamba. At ito po ay ipinatutungkol nila sa ating Panginoong Diyos. Subalit, mapapansin po sana ng mga mahal naming taga-subaybay, itinuturing pa rin po ng ating Panginoong Diyos ang kanilang mga pagsamba, paglilingkod, na wala pong kabuluhan. Ang pagsamba mahalaga sa Panginoon Diyos yun eh. Katutubong pananagutan ng tao na nilalang ng Panginoon Diyos na mag-ukol ng pagsamba sa Kanya. Pero bakit yan? Ang sabi, yung kanilang pagsamba sa Panginoon Diyos, walang kabuluhan. Sapagkat ayon din po sa binasa natin, ang kanilang ginawang pagsamba ayon lamang po sa aral at utos ng mga tao. Kaya ipaglingkod natin sa kanila, aling pagsamba at paglilingkod ang hindi tatanggapin ng Panginoon Diyos. Ang hindi po katanggap-tanggap na pagsamba sa ating Panginoong Diyos, kapatid ni Edgar, ay yung hindi po naaayon sa pamamaraan
na itinakda ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ng sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa Roma, sa Gs 2-3. Mapatutunayan kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Hindi po maikakaila ang pagsisika po ng mga taong tinutukoy na maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Subalit ang problema po, kapatid na Edgar, mali po ang kanilang batayan. Bakit nasabi ni Apostol Pablo na mali yung kanilang batayan? Sapagkat hindi po nila sinunod ang pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Sa halip po ay nagtayo sila ng sarili nilang pamamaraan. Kaya nga, dumami at patuloy na dumarami ang mga relihiyon at mga iglesia na itinatag lamang ng tao. Kaya, totoo ba, kapatid na Al, na kahit alin naman sa mga itong aniba ng tao, magiging katanggap-tanggap na yung kanyang paglilingkod sa Diyos? Hindi po totoo yan, kapatid na Edgar, sapagkat may pamamaraan talagang itinakda ang ating Panginoong Diyos sa kanilang paglilingkod sa Kanya. Mga kaibigan, mahalagang suriin natin ngayon ang iba't ibang mga pamamaraan. Iba't ibang paniniwala po na taglay ng mga tao ngayon kung ang mga ito ba ay naaayon sa mga aral ng Diyos. May mga naglilingkod po di umano sa Panginoon Diyos na nagsasakripisyo, pinahihirapan yung kanilang sarili. May mga taong naglalakbay, gumugugol ng mahabang panahon patungo dun sa lugar na doon daw ay lalong magiging katanggap-tanggap yung kanilang ginagawang pagsamba at paglilingkod. May mga tao rin na mga nagpipinitensya, pinahirapan yung kanilang sarili. Ang paniniwala nila, pagka may pagpapakahirap na ng katawan o sarili, magiging dapat na yung kanilang paglilingkod sa Diyos kahit nakasalig lang ito sa paraan na ginawa o itinayo ng tao. Bibliang sangguni natin, kapatid na Al, ang ganitong uri ba ng paglilingkod, merong kabuluhan sa harap ng Diyos? Sasagutin po iyan ni Apostol Pablo sa pahayag po niya sa Kolosas 2:22-23. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit, ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iyay katotohanan ng mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Maliwanag po ang sabi ni Apostol Pablo, ang pagsambang kusa, kahit pa po may kasamang pagpapakahirap ng katawan, kung ayon lamang po sa mga utos at mga aral ng mga tao, ang ganito pong uri ng paglilingkod, kapatid na Edgar, ay namamalagi pong walang kabuluhan. Hindi natin kinu-question yung sakripisyo na ginagawa ng iba sa kanilang mga paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ang kinu-question natin, sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia, kung ginagawa man nila yun, dapat nakabatay sa mga aral po ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang mahalaga, maayon po sa pamamaraan ng Panginoon Diyos. Maayon ito sa paraan ng pinaglilingkuran. Ngayon, alam natin na may mga naniniwala naman, kapatid na Al, na sapat na di umano ang pagtataglay ng pananampalataya, wala na raw ibang gagawin ng tao o kaya hindi na niya ito lalakipan ng gawa, sapat na raw po yung para maging makabuluhan ito at ikaligtas ng tao. Suriin natin sa Biblia. Ayon ba sa aral ng Panginoon Diyos yung ganitong paniniwala o paraan ng paglilingkod? May sinasabi po si Apostol Santiago tungkol sa ganyang paniniwala ng tao. Dito po sa Santiago, sa 2:14 at 17, pakinggan po ninyo. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao? Kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa. Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kahit pa po sabihin ng tao na siya ay may pananampalataya, ngunit wala naman pong gawa, ang sabi po ni Apostol Santiago, makapagliligtas baga ang
pananampalatayang iyan? Ngayon, ang paniniwalang ito na ipinalalaganap ng iba, labag po sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya sa Biblia natin sangguniin pa rin, paano po ba magiging sa ikapagiging ganap ng tao yung pananampalatayang taglay niya? Aariing ganap po ang paglilingkod o pananampalataya ng tao kung may kalaki po na gawa. Dito po sa Santiago 2:22 at 24. Dito'y makikita ninyong magkalakip ang kanyang pananampalataya at gawa. Dahil sa kanyang ginawa, ay naging ganap ang kanyang pananampalataya. Dito ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa pananampalataya lamang. Aral po ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, ang tao po ay inaaring ganap hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya nais nating liwanagin, kapatid na Al, kasi baka sabihin nila, itinuturo natin na hindi kailangan ng pananampalataya. Ang itinuturo po ng Iglesia ni Cristo, mahalaga at kailangan ang pananampalataya, pero hindi po sapat yun. Para po ariing ganapan tao, yung kanyang pananampalataya, dapat po lakipan ng gawa. Ngayon, paano pinatunayan ng Panginoong Jesucristo na mahalaga at kailangan ng tao na lakipan ng gawa yung kanyang pananampalataya para maging karapat-dapat sa Panginoon Diyos at sa Panginoong Jesucristo? Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, dapat silang manatili sa salita niya. Sa bakatid yun ang dapat nilang ilakip dun sa kanilang pananampalataya, manatili sa salita ng Panginoong Jesucristo. Paano ba yon? Paano po ba pananatili sa salita ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ay sa pamamagitan ng pagsasagawa o pagtupad sa mga bagay na sinasabi o ipinagagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad po ng binabanggit niya sa Lucas 6:46. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Para po maging tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ang taong sumasampalataya ay dapat na gawin o tuparin niya ang sinasabi o ipinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid na Al, ipaglingkod natin sa kanila, ano ba sinasabi o ipinag-uutos ng Panginoong Jesucristo sa mga taong sumasampalataya sa Kanya na dapat nilang tuparin upang sila po ay maging mga alagad niya? Ang ipinag-uutos po o ipinagagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ay ganito po. Sa isang saling Ingles ay babasahin po natin sa wikang Pilipino na po sa Juan 10:7 at 9. Kaya muling nagsalita si Jesus, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ipinag-uutos po o ipinagagawa ng ating Panginoong Hesukristo sa tao na pumasok po sa loob ng kawan. Hindi sumasampalataya lamang, kundi ginawa po nila, tinupad po nila ang sinabi o inutos ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ay pumasok sa kawan. Kaya hindi naniwala lang sila doon sa ipinahayag ng Panginoong Jesucristo na siya ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Meron po silang dapat gawin eh. Ang dapat nilang gawin, pumasok doon sa loob ng kawan. Paglingkod natin sa kanila, kapatid na Al, alin ba yung tinutukoy na kawan na kung saan naroon yung mga sumampalataya na pinangakuan na maliligtas? Dito naman po sa Gawa 20:28, sa salin ni Ginoong Lamsa, babasahin na po namin sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya
ng kanyang dugo. Isang napakaliwanag po na katotohanan na nakasulat sa Biblia na hindi po sapat ang tao ay sumampalataya lamang upang maligtas. Dapat ay pumasok o umanib po siya sa Iglesia ni Cristo. Ito po ang isa sa mga gawa na dapat niyang ilakip sa pananampalatayan niya upang tanggapin ang kaligtasan. Kaya yung pananampalataya na taglay ng tao, dapat gamitin niya yon sa pagpasok o pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, may mga naniniwala na lahat daw naman nakinabang doon sa ginawang pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. May mga tao po na ang kanilang paniniwala, kasama daw sila doon sa tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, kapatid na Al, kaya dahil doon, sila man daw ay maliligtas. Hindi po totoo ang paniniwalang iyan, kapatid na Edgar, sapagkat ayon po doon sa binasa natin, hindi po ang buong mundo ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ang tiniyak po sa pahayag na ating binasa, ang tinubos ay ang buong kawan o ang Iglesia ni Cristo lamang. Kapatid na Al, ang ipaglingkod pa natin sa kanila, paano yung mga tao na di umano ay ginamit nila ang pangalan ng Panginoong Jesucristo at dahil doon, sapagkat ginamit daw nila ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, nakagawa daw sila ng mga himala, mga kababalaghan, nakapagpagaling daw sila ng may sakit, nakapagpalayas daw sila ng mga taong sinasaniban ng masamang espiritu o ng demonyo. Kaya ang paniniwala nila dahil doon, tinatanggap na sila ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Jesucristo yung kanilang ginagawang paglilingkod. Ano ang tugon ng Biblia riyan? Ang totoo po, kapatid na Edgar, may sinasabi po ang ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa ganyang uri ng paglilingkod. Dito po sa Mateo, sa 7:22, pakinggan po ninyo. Sa araw ng paghatol, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba nangaral kami sa inyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo sa inyong pangalan. At gumawa kami ng mga milagro sa inyong pangalan. Sa talatang 23, subalit sasagutin ko sila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong masasama ang mga gawain. Sana po ay napansin ng mga mahal naming taga-subaybay, ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ko kayo nakikilala. Alin pa saligan upang yung paglilingkod ng ginagawa ng tao maging karapat-dapat at magbunga ng ikaliligtas ng tao. Ang saligan po ng paglilingkod ng tao na yun po ang ikaliligtas niya ay ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ng itinuro ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Mateo sa 7:21, pakinggan po natin ang pahayag. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Nais po naming bigyang pansin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa Kanya, hindi po lahat ng tumatawag o sumasamba sa Kanya, maging sa ating Panginoong Diyos, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang makapapasok lamang sa kaharian ng langit o ang maliligtas ay ang gumaganap o tumutupad ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun din yung sinasabi ng Biblia kanina na yung pananampalatayang taglay ng tao, kailangan lakipan po niya ng gawa. Kailangan ang masunod niya yung kalooban ng Diyos. Kaya tiniyak ng Panginoong Jesucristo, meron lamang pong paraan ng paglilingkod sa Kanya at sa Panginoon Diyos na ikaliligtas ng tao. At ito po'y nakasalig sa kalooban ng Diyos. Ito po yung pamamaraan na itinakda ng Diyos para po sa mga tao. Ipaglingkod na natin sa kanila, kapatid na Al. Ano ba itong kaloobang ito ng Panginoon Diyos? Na pagka ito ginawa ng tao, masasakop na siya dun sa pamamaraan na itinakda ng Panginoon Diyos. Ipaliliwanag po yan ni Apostol Pablo sa kanyang pahayag sa Efeso 1:9 hanggang 10. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kaniyang kalooban, ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo upang isakatuparan sa takdang panahon, upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, at
ipailalim sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Pinatutunayan po ni Apostol Pablo na kalooban ng ating Panginoong Diyos na matipon ang tao sa ilalim ng isang Pangulo, at yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Baka sabihin ng iba, kapatid na Al, na sila ay kabilang na doon sa mga natipon sa Panginoong Jesucristo sapagkat tinanggap na nila ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas. Kaya mahalagang ipaglingkod natin sa kanila kapag ka ba tinanggap ng tao ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas, bilang kanyang Panginoon, siya ba ay natipon na sa Panginoong Jesucristo? Natupad na ba niya yung kalooban na yun ng Diyos? Hindi po, kapatid na Edgar, sapagkat ang mga natipon sa ating Panginoong Hesukristo ay kabilang sa iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad po sa patuloy na pagtuturo ni Apostol Pablo sa Efeso 1:22 hanggang 23. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. Matitipon lamang po ang tao sa ating Panginoong Hesukristo kung siya ay kaanib sa iglesyang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo po ang Pangulo at may-ari ng iglesyang tinutukoy. Kapatid na Al, ano pangalan ng iglesyang yun? Ano tawag ng mga apostol doon sa iglesia na katawan ng Panginoong Jesucristo, doon sa iglesia na pinangunguluhan ng Panginoong Jesucristo? Walang iba po kundi ang iglesia ni Kristo. Ito po ang pinatutunayan ni Apostol Pablo sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Isang katotohanan na napakaliwanag po na itinuturo ng Biblia na sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, hindi po ang paraan o gusto ng tao ang dapat sundin. Ang dapat po na masunod ng tao sa paglilingkod ay ang pamamaraan na nakasalig sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ang pamamaraan na nakasalig sa kalooban ng Panginoon Diyos, ang tao po kailangan nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Kaya, mga kaibigan, para po maisagawa ng tao, ang paglilingkod na ikaliligtas niya, paglilingkod na may kabuluhan sa harap ng Diyos, marapat labang na umanib muna siya sa iglesia ni Kristo. Ang paglilingkod po na isinasagawa ng tao sa loob ng iglesia ni Kristo, ito po ay ang pamamaraan na nakasalig sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. At yan pong naunawaan nung mga na-interview po namin ng mga kapatid sa iglesia ni Kristo. Kaya iniwan po nila yung kanilang dating relihiyon at ngayon po masisiglang kaanib sa iglesia ni Kristo. Balikan po natin yung interview po natin sa kanila. Natutunan ko po sa iglesia na hindi pala dapat sa pare ka magko-confess kundi sa Ama. Hindi ang mediator ay ang mga pare kundi si Kristo na isa lang talaga. Na lahat po ng dati ko pong ginagawa ng ako po'y Katoliko ay mayon po wala'y mali. Mula po na ako po'y mabautismuhan hanggang sa kasalukuyan at hanggang ngayon pong may tungkulin na po ako sa iglesia ay nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos dahil sa pamamagitan po ng ibang mga kapatid na nag-akay po sa akin noon na ako po'y Katoliko pa, ay nandito na po ako sa tunay na relihiyon na kailanman po'y hindi ko po tatalikuran at patuloy po akong maglilingkod habang ako po'y pinagkakalooban ng buhay at lakas ng ating Ama. As Iglesia ni Cristo, nadadalhin ko po ito habang buhay. As Iglesia ni Cristo, talagang doon mo mararamdaman at malalaman yung mga sagot. Ang nararamdaman ko po as one of Iglesia, talagang malapit po ako sa Ama, na talagang maliligtas ako. Yung aking mga mahal sa buhay na wala pa po sa ganitong relihiyon, sana magsuri kayo. Mga kaibigan, sana po minsan pa ay pinakinabangan po ninyo ang napakalagang paksa na amin pong ipinaglingkod sa inyo. Hangad po namin magkasama-sama tayo sa tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Upang dito po ay sama-sama nating malasap yung kanyang mga biyaya sa buhay pa lang na ito. Higit sa lahat, sa pagmamana ng kaligtasan, pagdating po ng araw ng kawakasan. Muli nagpapasalamat po kami sa ginawa niyong pagsubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Nag-aanyaya po kami sa isang panalangin upang magpasalamat po sa Panginoon Diyos. Panginoon po na aming Diyos, Opo. maraming salamat po sa iyo. Opo.
patuloy mo pong ginagamit ang ganitong programa Opo. para ituro po sa aming mga mahal na taga-subaybay Amen. ang paraan ng tunay na paglilingkod sa iyo. Amen. Makilos po sa pagsunod ang mga taong nakikinig sa amin Amen. para matuto po sila kung ano ang dapat nilang gawin. Amen. Makasama po sa tunay na paglilingkod. Amen. Makasama po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Amen. Basbasan mo po ang kabuuan ng iyong iglesia. Opo. Patuloy pong papagtagumpayin sa iba't ibang mga gawain Amen. sa pangunguna ng pamamahalang inilagay mo sa amin. Amen. Lalo kaming makapagpatuloy sa aming mga paglilingkod sa iyo. Amen. Pagpalain po ang pamamahala ng iyong banal na iglesia. Amen. Manatiling makapangyarihan sa unahan ng iyong mga lingkod Opo. para lalong natuturuan ang buong iglesia Amen. at kami madala sa kasakdalan ng mga paglilingkod. Amen. Ang lahat magalang po naming hinihiling Ama Opo. sa ngalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoon po naming Jesus. Amen. Amen.